Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pilit ngang kinukumbinsi ni Rigor si Marites na wala na itong dapat balikan kay Ramon dahil bumagsak na ang mga Montenegro at wala nang yaman. Ngunit matigas si Marites at sinabi niyang hindi na siya kailanman muling babalik kay Rigor. Sa sobrang galit ay biglang naging bismod si Rigor at sinampal ng malakas si Marites. Sa kabilang banda, agad ngang inutusan ni Rigor si Hector na madiliin ang paglipat kay Don Julio dahil mas ligtas daw ito sa city jail. Dahil paniguradong gagawa daw umano ng paraan ang demonyong si Tanggol at Ramon para iligtas si Don Julio. Habang si Don Julio naman bago ilipat ay nagdasal, sabay sabi sa kanyang sarili na hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung mamamatay siya na hindi niya na itatama ang kanyang mga pagkakamali, na tila ba kagaya na siya ni Ramon at mas pipiliin na magbagong buhay basta't makatakas lang sa loob. Batid niya kasing hindi titigil ang mga gerero hanggat hindi lumalabas si Tanggol. Alam niyang kapag nasukol na sina Tanggol at Ramon ay isa-isa na silang papatayin ng mga ito. At maya-maya pa ay dumating na ang mga kapulisan na maglilipat sa kanila sa city jail. Mahigpit ang seguridad at maraming tumatakbo sa isip ni Don Julio na sana'y nasa labas na sina Tanggol at Ramon para tulungan siyang makatakas. Hindi nagtagal, isang malakas na pagsabog ang nangyari. Huli na ang lahat dahil bago maiatras ang convoy ay marami na sa mga kapulisan ang agad na nalagas. At dito, mula sa usok at apoy, lumabas si Tanggol. Ipinamalas ni Tanggol ang kanyang tapang at galing sa pakikipaglaban. Naging madiskarte sila ni Ramon kaya agad silang nakalapit sa sasakyan kung saan sakay si Don Julio. Agad namang nalaman ni Rigor ang nangyaring pagsabog kaya tinawagan niya agad si Vice Mayor Roberto. Narinig ito ni Miguelito at hindi nagsayang ng oras, agad na pinakaripas ang sasakyan, dala ang karagdagang mga tauhan upang hindi na daw makatakas si Tanggol kasama sina Ramon at Don Julio. Kitang-kita ni Ponggay kung paano inilabas ni Tanggol at Ramon si Don Julio sa sasakyan. Agad niyang tinutukan si Tanggol. Tinutukan naman siya ni Ramon, ngunit pinigilan siya ni Tanggol. Sinabi ni Tanggol na iputok ni Ponggay, ngunit may kung anong nararamdaman si Ponggay na pumipigil sa kanya para kalabitin ang gatilya. Bagkos, sinabi niya kay Tanggol na bilisan ng mga ito at sa likod na dumaan habang abala ang kanyang mga kasamahan. Makakatakas na sana sina Tanggol nang biglang dumating ang mga gerero. Kaya dito matinding bakbakan ang nangyari. Nagtago si Ponggay upang hindi paghinalaan. Sa pagtutulungan ni Tanggol at Ramon ay agad nilang naubos ang mga tauhan dala ni Miguelito. Muli silang nagkaharap ni Tanggol at Ramon laban kay Miguelito na may dalawang kasamang tauhan. Sinabi ni Miguelito na ito na ang katapusan ng mga Montenegro, ngunit di niya alam na nakaback up pala ang mga kaibigan ni Tanggol. Sinabi ni Tanggol na huwag silang maliitin at maghintay ito dahil malapit na silang bumagsak. Galit na galit si Miguelito dahil wala silang magawa. Bago dumating ang ibang kapulisan ay binigwasan niya si Miguelito na siyang ikinadurog ng mukha nito. Kaya naman kapamilya, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli!